Dear Papa Dudut, nagdesisyon akong sumulat sa inyong programa dahil na rin sa inspirasyong dulot ng pakikinig ko sa mga istoryang tinatampok ninyo. Masarap kasing makinig ng kwento ng buhay ng ibang tao dahil marami kang matututunang aral. Nung una talaga ay napapaisip ako kung ano ba ang pakiramdam na maisadula ang kwento online. Pero sa hindi malamang kadahilanan ay medyo nag-aalinlangan pa akong mag-share. Wala kasi akong guts di tulad ng mga letter senders ninyo. Ngunit sa pagdaan ng panahon ay unti-unti ko nare-realize na parang mas nakagagaan ng kalooban ng isang tao kung ibabahagi niya sa iba ang kanyang experiences sa buhay. Kaya nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob na lumiham sa inyong programa, Papa Dudut. Hindi naman tipikal ang storya ko na katulad ng ibang binabasa mo na sobrang complicated o tragic. Simpleng storya lamang ang ibabahagi ko sa inyo na maaaring makapag-inspire ng iba na naiipit o naipit sa sitwasyon na tulad ng sa akin. Samantala nahihiya akong pabanggitin ang buo kong pangalan kaya tawagin mo na lamang ako sa pangalang Randall. 33 years old at kasalukuyang nagtatrabaho sa tire factory dito sa Pampanga. Papa Dudut, ang storya ng buhay ko ay nagsimula noong bagong graduate ako sa college. Sometime in 2002. Sinuwerte ako at nakapunta sa Taiwan kung saan ay nakapagtrabaho po ako bilang isang cellphone housemaker. Maayos naman ang buhay ko sa Taiwan at kahit papaano ay nakapag-iipon naman ng pera pampadala sa aking magulang at 2 kapatid. Sa ikalawang taon ko sa Taiwan ay doon ko nakilala si Tricia. Kapwa ko Pilipino si Tricia pero mula siya sa Batangas. Hindi siya kagandahan pero meron siyang katangian na talagang nagpapa-attract sa akin. Kaya sa madaling salita ay niligawan ko siya. Samantala hindi ako ang tipo ng lalaki na malakas ang kumpiyansa kaya't napakalaking challenge sa akin nalapitan si Tricia. Mabuti na lamang at naramdaman na rin pala ni Tricia na may gusto ako sa kanya. Pero hindi ko ini-expect na gusto rin pala niya ako, Papa Dudut, at yun nga, naging kami ni Tricia at naging madalas ang pagsasama namin. Katulad na lamang isang araw. O Randall, sino hinihintay mo rito? Tanong sa akin ng kaibigan kong si Eloy nang mapadaan siya sa meeting place namin ni Tricia. Hinihintay ko si Tricia. Ang sabi niya kasi, magkita raw kami ngayon dito. Eh ikaw? Papunta sa Hot Meals vending machine, malapit lang dito. Alam mo na, mas matipid kung sa vending machine ako bibili kesa kumain pa sa fast food. Sagot niya. Kumusta naman yung relasyon ninyo ni Tricia ha? Pagbabago niya ng usapan. Eto, araw-araw ko siyang minamahal. Proud na proud kong sabihin yon sa aking kaibigan. Talaga? Naku, ang lakas pala ng tama mo sa babaeng yun ha? Natatawa niyang sabi sa akin. Pero seryoso ha Randall? Ano bang nakita mo kay Tricia at parang patay na patay ka sa kanya? Curious pa niyang tanong. Sabihin na lang nating nahuli niya kaagad ang puso ko. Ang sabi ko. Sus, sa totoo lang napapaisip talaga ako kung may taste ka ba pagdating sa babae. Ano bang nagustuhan mo sa babaeng yun samantalang hindi naman siya kagandahan? Mukha naman siyang bakla, pangaasar pa nito kay Tricia. Bilang boyfriend, aaminin kong nainis talaga ako kay Eloy. Kung makapanglait ka naman dyan, akala mo gwapong-gwapo ka ha. Nahiya naman ako sa balat mo. Pagtatanggol ko. But knowing Eloy, mapang-asar talaga ang lalaking yon. At sanay na ako sa kanya, Papa Dudut. Teka, ilang buwan na ba kayo ni Tricia? Magti 10 months na rin. Sagot ko sa tanong niya. Pero alam mo pare, buo na ang desisyon ko na siya na talaga ang pakakasalan ko. Eloy, malakas ang kutob ko na kami talaga ang tinadhana ni Tricia para sa isa't isa. Excited kong sabi. Kung sa bagay,
Napapansin ko nga na talagang mahal mo yung girlfriend mo. Biruin mo, madalas kayong kumakain sa labas at manood ng sine. Halos oras-oras yata ay magkasama na kayong dalawa. Puna ng kaibigan ko. At saka Eloy, alam mo ba na nagbukas kaming dalawa ng bank account para sa aming dalawa? Balita ko pa sa kanya. Napataas ng kilay si Eloy. Ano? Seryoso ka ba? Oo, nagbukas kaming pareho ng bank account. Para doon namin iipunin yung savings namin para syempre sa kinabukasan namin, paliwanag ko. Napapailing na natatawa lamang ang kaibigan ko ng mga sandaling yon. Ba, ang swerte naman pala ni Trisha sa'yo kung ganun, pahabol pa niya. Isa si Trisha talaga sa mga magandang bagay na dumating sa akin simula na makapagtrabaho ako dito sa Taiwan. Alam mo ba? Matapos lang yung contract namin ni Trisha ay magpapakasal na kami pag uwi namin sa Pilipinas. Gusto ka ni Trisha ay sa Batangas kami ikasal. Napangisi lamang ang aking kaibigan. Naku Randall, basta ang masasabi ko lang sa iyo good luck. Makahulugan niyang sabi sa akin pero hindi ko na yon pinansin. Samantala Papa Dudut ay sunod sa layaw sa akin si Trisha. Lahat ng gustuhin niya ay ibinibigay ko sa kanya. May pagkakataon nga na nagdesisyon kaming magbukas ng bank account para sa aming dalawa dahil noong mga panahong yon ay desidido na akong siya na ang pakakasalan ko. Pero Papa Dudut, hindi ko ina-expect noon na sa kabila ng pagmamahal ko kay Trisha ay may madidiskubre akong lihim sa kanya na siyang nagpasakit ng damdamin ko. Hindi ko makakalimutan na noong nagpa siya akong dalawin si Trisha sa kanyang inuupahang kwarto ay nadatnang ko siyang may kahalikang lalaki. At ang lalaking yon ay walang iba kundi ang kaibigan kong si Eloy. Trisha, Eloy? Anong ibig sabihin nito? May relasyon kayong dalawa? Ang wika ko habang nanginginig na sa galit ng mga oras na yon. Randall, I'm sorry. Ang nasabi na lang ni Trisha sa akin. Samantala sinugod ko si Eloy at inundayan ng suntok sa sobrang galit. Walang yakang lalaki ka? Agad namang umawat noon ang girlfriend ko. Randall, tama na. Huwag mo nang suntukin si Eloy. Pagmamakaawa niya sa akin. Maawa ka sa akin Randall, nakikiusap ako. Ang wika naman ni Eloy na halos mapuruhan ko na ang muka dahil sa aking panununtok. Tama na Randall, ano ba? Nagmamakaawa na ako sa iyo. Sa pagkakataong yon ay yumakap na sa akin si Trisha mula sa aking likuran. At pilit niya akong inilalayo sa nakahandusay ng si Eloy. Nagdurugo na kasi ang halos buong mukha ng kaibigan ko. Ang lakas ng loob niyong lokohin ako. Ano bang ginawa kong masama sa inyo para gawin niyo sa akin to? Ano? Sumagot kayo. Ang wika ko pagkatapos ay buong lakas akong kumawala sa pagkakayakap sa akin ni Trisha mula sa likuran. Magpapaliwanag kami Randall. Ngunit hindi ko na pinatapos pa ang sasabihin ni Eloy nang kinontra ko na siya kaagad, Papa Dudut. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Ano pa bang ipapaliwanag ninyo huling-huli ko na kayo sa akto naghahalikan. Ang bababoy ninyo. Pilit namang nagsalita si Eloy kahit nagdurugo ang kanyang mga labi. Randall, patawarin mo kami ni Trisha pero ano? Sasabihin niyo sa akin na nagmamahalan kayong dalawa? Ganon ba Eloy? Oo Randall, nagmamahalan kami ni Eloy. Pag-amin naman ng aking girlfriend. Anong klase kang babae Trisha? Naging mabuti naman akong boyfriend sa'yo, di ba? Napakasama mo, sigaw ko sa aking girlfriend. At ikaw naman Eloy, pinagkatiwalaan kita. Tinuring kitang kaibigan, naging mabuti naman ako sa'yo. Pero pinagtaksilan niyo lang pala ako ng girlfriend ko. Hindi ko kayo mapapatawad na dalawa. Randall, I'm sorry. Sa pagkakataong yun ay umiyak na si Trisha. Siguro dahil na rin sa nakukonsensya siya sa mga kasalanan niya o di kaya ay dahil sa natakot siya na baka magdilim ang paningin ko sa kanya. Sige kung mahal mo ang lalaking yan, di sige maghiwalay na tayo. Pinapalaya na kita. Hindi kita kailangan. Trisha, hindi ko kailangan ng isang madumi at taksil na babaeng katulad mo. Sigaw ko pa sa aking girlfriend.
Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko sa iyo lahat ng ibinigay mo sa akin. Agad naman akong nagsalita pagkatapos sabihin niyo ni Trisha sa akin. Sige, ibalik mo sa akin lahat ng ginastos ko sa iyo. Yung tungkol sa bank account natin, hatiin natin dalawa yon. Hindi ko na kayo guguluhin pa. Randall, ang wika pa niya habang sinusubukan niyang hawakan ng braso ko, ngunit agad kong iniwas yon. Huwag mo kong hawakan. Lumayo ka sa akin, nakakadiri ka. Ang sabi ko pa kay Trisha. Sa puntong yon ay sumagi lahat sa akin ang lahat ng kapintasan niya. Alam mo, sa totoo lang, ngayon lang ako natauhan. Bakit ba ako umibig sa isang katulad mo? Hindi ka naman maganda, mukha ka namang bakla. At saka ano bang nagustuhan ko sa iyo samantalang hindi ka naman nagsisipilyo ng ngipin. Tapos ang baho pa ng hininga mo. Ewan ko ba kung bakit nagtiyaga ako sa iyo. Sige Trisha, kung sa kanya ka masaya, di sige, magsama na kayong dalawa. Total naman ay bagay kayong dalawa kasi pareho kayong pangit. Galit na sabi ko kay Trisha bago ko sila iniwanan. Ngunit papadudot pagdating sa tinutuluyan ko ay buong araw akong umiyak. Hindi ako nakatulog noon kaya pagdating sa trabaho ay para akong wala sa sarili. Napagalitan pa nga ako ng supervisor kong Taiwanese pero tinanggap ko yon. At pagkatapos ng trabaho ay tumungo ako sa isang bar at doon ay nagpakalasing. Papadudot masakit sa akin na makitang pinagtaksilan ako ng girlfriend ko. At hindi ko rin matanggap na kasama sa pagtataksil ni Trisha ang kaibigan kong si Eloy. Pinagkatiwalaan ko ang lalaking yon at minsan kasi kapag may trabaho ako, si Eloy pa ang pinakikiusapan kong sumama kay Trisha dahil mag-isa lamang ito sa apartment. Yon ang naging pagkakamali ko dahil hindi ko akalain na parang kumuha ako ng batong ipupukpok sa ulo ko. Sa kabilang banda, papadudot ay madali ko ring nakalimutan si Trisha. Siguro dahil sa hindi ko rin naman siya lubusang mahal. At noong araw na mahuli ko siyang nagtataksil sa akin ay nakita ko ang mga imperfections niya. Nariyan yun na pagtanto ko na nagpakahibang ako sa isang babaeng mukhang bakla. Loko kasi yung mga kaibigan ko sa factory na nagsasabi noon sa akin na wala raw akong taste sa babae dahil kahit daw sa pangit ay pumapatol ako. Nung una talaga ay hindi ko pinapansin yon pero noong naghiwalay kami ay doon ko napag-isipang tama sila. Kaya't maluwag ko na rin tinanggap ang katotohanan na wala na kami ni Trisha. Samantala pagkatapos ng kontrata ko sa Taiwan ay nag-decide na akong huwag nang i-renew at bumalik na lamang sa Pilipinas para dito na magtrabaho. Pinalad naman ako makapasok sa isang paggawaan ng gulong dito sa Clarkfield, Pampanga. Papadudod sinuwerte ako na matanggap dito dahil agad akong na-promote bilang supervisor at napakaganda ng working relationship namin dito. Sa kabilang banda ay maraming mga babaeng kapwa ko empleyado ang nagkakagusto sa akin. Siguro ay dahil magaling ako sa pagbabasketball at maganda ang pangangatawan ko dahil sa regular akong nagji-gym. Kaya nila ako napapansin. Patuloy silang nagpaparamdam ng pagtingin pero hindi ako naging interesado sa kanila. Hanggang sa isang araw ay nakilala ko ang isang babaeng magiging parte pala ng aking buhay. Alam mo ba yung latest? Biglang tanong sa akin noon ng office mate kong si Dulce. Na-curious naman ako sa kanyang tanong. Hindi Ano bang latest? Meron tayong bagong babaeng empleyado. Fresh from Japan. Galing siya sa sister company natin doon. Inform niya sa akin. Talaga? Nasaan na siya? Gusto kong makita noon ang sinasabi niyang bagong empleyado. Ewan ko ba pero nang sandaling yon ay nakaramdam ako ng excitement na makita ang bagong empleyado. Anong pangalan niya? At saka anong itsura niya? Beverly Yamamoto ang pangalan niya. In fairness, cute siya. Yun nga lang, chubby siya pero kahit na gano'n maganda pa rin. Oh, ayan na pala si Beverly. Halika Randall, ipapakilala kita sa kanya. Ang wika ni Dulce pagkatapos ay hinila niya ako palapit kay Beverly. Beverly? Pinapakilala ko nga pala sa iyo si Randall, isa sa mga makakasama mo sa department natin. Randall, siya si Beverly, isang Japanese. As in half Japanese, half Pinay. Ang sabi pa ni Dulce. Nice to meet you Randall. Nakangiting wika ni Beverly sa akin. Tila ba masayang masaya na makilala ako. Ako rin Beverly, masaya ako at nakilala kita.
balik ko naman sa kanya. Anyway, tulad ng sinabi ko kanina, sa Japan lumaki si Beverly pero fluent naman siya sa Tagalog. Dagdag impormasyon pa ni Dulce tungkol sa aking newly found friend. Oo, fluent ako sa wikang Filipino kasi tinuruan ako ng nanay ko na magsalita ng wika natin, ang sabi pa ni Beverly. Mabuti naman kung ganon. Anyway, kumusta naman ang buhay sa Japan? Tanong ko sa kanya. Ayun, okay naman. Masyado lang mataas ang bilihin sa Tokyo. Kasi alam mo na maraming tao na naninirahan doon kaya ganun. Sagot niya. Ilan taon ka nagkatrabaho sa sister company natin sa Japan? Mga 4 na taon na rin akong nagtatrabaho doon bago ako na-transfer dito sa Pilipinas. Magiliw niyang sagot sa akin. Oh, that's nice. At least hindi na biro ang experience mo sa company natin. Anyway, consider me as one of your friends here. Huwag kang mahihiyang lumapit sa akin ha, ang sabi ko sa kanya. Kasi gusto ko maging komportable siya sa akin. Nga pala, may kasabay ka na ba mamayang lunch? Actually, wala pa akong kasabay. Baka siguro sasabay na lang ako kina Dulce. Napangiti naman ako. Kung gusto mo sabay na lang tayong mag-lunch tapos ililibre kita mamaya pag-aaya ko sa kanya. Wow, that's nice. Ang swerte ko pala sa inyo kung ganon. Sige, sasabay na ako sa iyo mag-lunch mamaya. Masayang tugon naman ni Beverly sa akin. Papadudot agad akong nabighani kay Beverly. Kahit na lumaki siya sa Japan ay marunong pa rin siyang magsalita ng Tagalog. Napakabait niya papadudot at kahit medyo malakas siyang kumain at chubby, napakaganda pa rin niya. Sa paglipas ng panahon ay naging magkaibigan kami ni Beverly. Naging close kaagad kami dahil halos pareho kami ng interest at hilig. Madali ko rin siyang naka-vibes dahil na rin sa swak na swak ang personalities naming dalawa. Samantala hindi ko maiwasang ikumpara si Beverly kay Trisha. At masasabi kong milya-milya ang layo ni Beverly sa ex ko. At sa pagdaan ng panahon ay unti-unting nahuhulog ang loob ko sa kanya. Kaya hayon papadudot ako na ang gumawa ng mga moves para mahulog din ang loob niya sa akin. Desidido akong mapalapit ng husto kay Beverly dahil noon pa lamang alam ko na siya ang babaeng perpekto para sa akin. Papadudot nagpatuloy ang closeness namin ni Beverly. Pero lingid sa kaalaman niya noon ay patuloy ang pag-usbong at paglalagablab ng pagmamahal ko sa kanya. Yun nga lang hindi ko maipagtapat noon kay Beverly ang totoo. Kasi nga madalas akong atakihin ng pagkatorpe. Hindi ko alam kung papaano ko ipagtatapat sa kanya ang katotohanan. Hanggang sa dumating din yung araw na nagkaroon kami ng pagkakataon na magkasama at magkausap ng personalan ni Beverly. Tandang-tanda ko pa noon. Nag-celebrate kami ng birthday ng aming boss kung saan ay maraming pagkain at inuming inihanda. Halos lahat sila ay naguunahan sa videoke habang kami ni Beverly ay masaya lamang na nagkwekwentuhan sa isang sulok. Ang saya-saya ng mga kasama natin, Beverly? Wika ko habang pinagmamasdan ang mga office mates namin na nagkakasiyahan. Oo nga talagang bigay todo sila sa pagbirit, lalo na yung si Dulce. Anyway, malapit na magpasko. Ano na ang plano mo? Saan ka magsa-celebrate ng Christmas? Tanong niya sa akin. Actually, nagbabalak akong bumalik ng probinsya para makasama ko yung mga kapamilya ko. Ewan ko ba pero parang na-excite ako ngayong darating na Pasko, ang sabi ko sa kanya. Naku, ibig sabihin niyan may parating na swerte sa'yo. Natuwa naman ako sa aking mga narinig mula kay Beverly. Sana lang Beverly, magdilang anghel ka sana. Ikaw, anong gagawin mo ngayong Pasko? Uuwi ka ba ng Japan? Actually, pupunta ng Pilipinas yung mga kapamilya ko kaya dito lang ako, tugon niya sa akin. Mabuti naman kung ganoon. Para naman madalaw kita sa araw ng Pasko. Alam mo kasi Beverly, ikaw lang ang nagpapasaya sa akin. Kaya magiging masaya ang Pasko ko kapag magkasama tayo. Sabi ko pa sa kanya.
Ganun ba, Randall? Well, nakakataba naman ng puso na malaman na meron pala akong kakayahang magpasaya ng ibang tao. Natutuwa niyang balik sa akin. At this time, inuudyokan na ako ng aking sarili na ipagtapat na sa babaeng kaharap ko ang totoo. Beverly, may sasabihin sana ako sa iyo. Kaso nahihiya ako. O teka, bakit ka naman nahihiya? Ano ba yung sasabihin mo sa akin? Sabi niya na para bang gusto niyang ipahiwatig sa akin na okay lang na magtapat ako sa kanya. Beverly, I love you. Sa wakas ay nasabi ko rin sa kanya ang aking nasa sa loob. Ha? Anong sabi mo? Mahal mo ko? Hindi niya makapaniwalang tanong sa akin. At kahit na medyo madilim sa paligid ay nakita ko nag-blush siya, Papa Dudut. Mahal kita, Beverly. Alam mo ba na 6 months na akong may pagtingin sa iyo? Akala ko simpleng paghanga lang itong nararamdaman ko, pero sa bawat araw na lumipas na kasama kita, I think in love na ako sa iyo. Pagtatapat ko. Randall, paano ka nakakasigurado sa mga nararamdaman mo sa akin? O sisa niya? Sigurado ako sa mga nararamdaman ko. Kung itatanong mo naman sa akin kung ano ba ang nakita ko sa iyo, bakit kita minahal? Ang sagot ko dyan basta lang kitang minahal. Hindi ko ma-explain pero masaya ako sa feeling mo. Medyo nalungkot ako nang makitang nag-aalinlangan pa siya sa akin. Pero Randall, hindi ba masyadong mabilis ang mga pangyayari? Tanong pa niya sa akin. Ngunit gusto kong iparating sa kanya na totoo ang aking nararamdaman. I admit na medyo mabilis nga ang mga pangyayari. Kaya hindi pa ako umaasa ng sagot mula sa iyo. I'll give you time to think, Beverly. Ang sa akin lang malaman mo kung ano ang nasa loob ng dibdib ko at sana'y wag mong masamain. Pagpapatuloy ko, hoping na magkaroon siya ng confidence sa akin. Ngumiti naman si Beverly bago nagsalita, Papa Dudut. Huwag ka mag-alala, Randall. Okay lang sa akin yun. Nanaig muna sa amin ang ilang minutong katahimikan dahil nakuha ni Dulce ang aming atensyon nang kumanta siya ng If You Ask Me To ni Celine Dion. Beverly, gusto ko rin iparating sa iyo yung intensyon kong manligaw sa iyo sa mga susunod na araw. Sana payagan mo ko. Wika ko kay Beverly pagkatapos namin pakinggan ang magandang awit ni Dulce sa videoke. Oo naman, pinapayagan kita manligaw sa akin. Wala namang masama dun Pagpayag naman niya. Salamat ha. Di bale, papatunayan ko sa iyo na sincere ako sa iyo. Patutunayan ko sa iyo na hindi ka magsisisi kapag sinagot mo ko. Paninigurado ko pa sa kanya. Papadudot nang malaman ni Beverly ang totoo kong nararamdaman ay hindi naman niya ako diniscourage, ngunit hindi rin naman niya inacknowledge. Sa madaling salita ay dinedma lamang niya ako noon. Pero despite of that ay nanatili pa rin kaming magkaibigan. Pero dahil na rin siguro sa pagmamahal ko kay Beverly ay nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob para suyuin siya. Lagi ko siyang binibigyan ng chocolates, mangga at kung ano-anong pagkain na naipupuslit ko sa bahay namin galing sa balikbayan kong tiyahin. Papadudot inamin ko na mababaw lamang ako. Sapat na sa akin ang pamamaraan kong yon, kahit makausap, makasama o magkatawanan ko lamang si Beverly ay masaya na ako. Naisip ko nga na hindi na kailangang maging kami basta ganito lang palagi ang setup namin. Pero syempre umaasa pa rin ako na isang araw ay mapapasagot ko na rin si Beverly. Kaso Papadudut, akala ko ay magkakaroon din ng bunga ang pagtsatsaga ko, pero isang araw. Gaano mo ko kamahal, Randall? Handa ka bang tanggapin kung ano man ang pagkatao o nakaraan na meron ako? Seryosong tanong niya sa akin. Oo naman, Beverly. Tanggap kita maging sino ka man o ano man ang nakaraan mo. Wika ko sa kanya. May anak na ako, Randall. Revelasyon niya sa akin. Ha, talaga? Sabi ko. Aaminin kong nagulat ako sa sinabi niya sa akin.
Pero at that point ay hindi naman mahalaga sa akin kung may anak na siya o wala. Ang importante lang naman sa akin ay mahal ko siya at handa kong tanggapin ano man ang baggage na meron ang nakaraan niya. Pasensya ka na kung nilihim ko sa iyo ito pero disgrasyada ako. Lalaki, Dante ang pangalan niya. Kasalukuyan siyang nasa pangangalaga ng mga magulang ko sa Japan. Ngayon kung itatanong mo naman kung bakit ako nagkaanak, Randall, aaminin ko naman sa iyo na naging mapusok ako nung kabataan ko. Ngayong alam mo na Randall ang totoo, ipagpapatuloy mo pa rin ba yung panliligaw mo sa akin? Malungkot niyang wika sa akin. Sa totoo lang wala namang nagbago sa nararamdaman ko sa iyo kahit na sabihin mo pang single mother ka. Mahal pa rin kita at sa totoo lang, mukhang mas minahal pa kita. Beverly, katulad ng sinabi ko sa iyo kanina, tanggap ko ang nakaraan mo. Handa akong tanggapin ang anak mo. Beverly, mahal na mahal kita. Kaya handa ako maging masaya lang kayo ng anak mo. Pag-ibigay ko ng assurance sa kanya. Alam mo Randall, isa yun sa mga dahilan kaya nag-aalinlangan akong sagutin ka. Natatakot kasi ako na kapag nalaman mo ay magalit ka sa akin at iwanan mo na lamang ako pag amin pa niya. Pero sinasabi ko naman sa iyo na okay lang sa akin ang lahat. Sasagutin mo na ba ako? Nanatiling malungkot ang ekspresyon ni Beverly. Randall, tatapatin na kita pero hindi pa ako handang sagutin ka. Naguguluhan pa kasi ako sa mga nararamdaman ko para sa iyo. Ayaw ko namang magpadalos-dalos ng desisyon sa ngayon kasi trabaho muna ang priority ko. Sana maintindihan mo ko. Siyempre nalungkot naman ako sa aking mga narinig mula sa kanya pero kailangan kong tanggapin ang desisyon niya. Naintindihan ko Beverly. Ang sabi ko na lamang sa kanya. Hindi kita ini-encourage na maghintay sa akin. Huwag mo lang ituon sa akin ang sarili mo. Kung makahanap ka pa ng mas deserving na babae kaysa sa akin, edi okay. Dagdag pa niya. Beverly, alam ko at nararamdaman ko na ikaw yung babaeng matagal ko nang hinihintay. Alam kong tayong dalawa para sa isa't isa. Kaya sinasabi ko sa iyo, handa akong maghintay sa kasagutan mo. Basta hindi ako titigil sa panliligaw sa iyo at gagawin ko pa rin ang lahat para makita mong deserving ako para sa pagmamahal mo. Yun ang sabi ko sa kanya. Handa akong maghintay sa kanya kahit papumuti na ang lahat ng mga buhok ko. Samantala pinagpatuloy ko lamang ang panliligaw at pag-ibig ko kay Beverly kahit na wala akong kasiguraduhan kung kailan niya ako sasagutin. Ngunit isang araw ay dumating din ang isang pinakahihintay na moment ko. Ano Beverly? Nag-enjoy ka ba sa lakad natin ngayon? Tanong ko sa kanya. Pagkatapos naming mamasyal sa mall at manood ng sine. Oo grabe, super nag-enjoy ako. Nga pala salamat ha. Natutuwang wika ni Beverly. Napangiti naman ako. Alam mo napapansin ko kanina pa. Kanina ka pa nagpapasalamat sa akin. Agad namang siyang nagsalita. Marami kasi akong dapat na ipagpasalamat sa iyo. Unang-una yung pagdating mo sa buhay ko. Actually simula nang dumating ka sa buhay ko, nagkaroon yun ng kulay at sigla. Aniya. Natuwa naman ako sa aking narinig mula sa kanya. Ako rin naman binigyan mo rin ng kahulugan ng buhay ko. Siya nga pala, kumusta na pala si Dante? Ayun, ayos naman, araw-araw mas lalong sumisigla ang anak ko. Natutuwang sagot pa ni Beverly. Well, napaka-energetic na bata ni Dante. Puri ko naman sa kanyang anak. Siyempre, kanino pa magmamana kundi sa'yo. Natatawa niyang balik sa akin. Kung sabagay, parang anak na ang turing ko dyan kay Dante. Oo nga super close nga ninyong dalawa. Ang sabi pa ni Beverly. At saka napapansin mo ba dahil sa closeness ninyong dalawa ng anak ko, nagiging kamukha mo na siya? Oo, pwera biro, nagiging magkamukha kayong dalawa. Natatawa pa niyang dagdag sa akin. Tumawa din ako. Oo nga, napapansin ko din yon. Para na nga kaming magtatay ang sabi ko pa. Alam mo, gustong gusto ka ng anak ko na maging tatay niya. Talaga?
Well, willing ako maging second father ni Dante kung gugustuhin mo. Natutuwa kong sagot kay Beverly. Gusto mo ba talaga? Panunubok pa niya sa akin. Sagutin mo na kasi ako, Beverly. Ano? Ano na bang standing ko sa'yo? Curious na tanong ko sa kanya. Sabihin na nating na-meet mo ng expectations ko. Medyo pakipot na wika pa ng nililigawan ko. So ibig sabihin ba niya na sinasagot mo na ako? Tumango naman si Beverly bilang sagot. Oo Randall, sinasagot na kita. Aniya. Napayakap ako sa aking bagong girlfriend, Papa Dudut. Naku, salamat Beverly, grabe. Hindi ako makapaniwala na sinasagot mo na ako. So it means tinatanggap mo na rin ako bilang asawa mo. Teka, ang bilis naman yata Randall. Natatawa niyang wika. Mabilis lang kasi ako eh. At saka mukhang doon rin naman ang hantong natin eh. Paninigurado ko. Kung sabagay, yun din ang nafe-feel ko. Pero Randall, pumanhikan ka muna sa mga magulang ko ha. Segunda niya sa akin. Oo naman, gusto mo pa na gawin ko yung style ng pamamanhika ng mga Hapon eh. Proud at confident kong wika. Naku, maganda yan. Sigurado kong makakasundo mo ang tatay ko. Masayang masaya si Beverly dahil sa wakas ay natagpuan na rin niya ang lalaking magmamahal sa kanya. Alam mo Randall, nagpapasalamat ako sa Diyos at ibinigay ka niya sa akin. Alam mo ba, hindi na ako umaasa noon na may lalaking magmamahal sa akin kasi alam mo na, single mom ako. Pero mabait talaga ang Diyos no? Kaya ang swerte ko talaga. Naku, talagang swerte ka sa akin. Saan ka ba makakakita ng lalaking bukod sa gwapo, matalino, masipag, mabait, mapagmahal, romantiko at may stable pang trabaho? Kumbagay, nasa akin na ang lahat. Ano pang hahanapin mo, hindi ba? Confident kong sabi sa kanya. Natuwa ulit si Beverly sa aking confidence. Hindi ka rin mahangin no Randall, pero in fairness tama ka. Pagsang-ayon din niya sa akin. Ikaw naman love, masaya lang kasi ako ngayon. Kaya ako ganito. Beverly, I love you. Weak ako sa kanya. Pagkatapos ay pinagsaluhan namin noon ng isang mainit at punong-puno ng pagmamahala na halik. Papadudot yun na nga ang naging umpisa ng busilak na pagsasama namin ni Beverly. Naging magka-vibes kami ng anak niya na si Dante. Na kinalauna ay parang naging kamukha ko na nga. Sa ngayon din ay meron na kaming anak ni Beverly na pinangalanan naming Geraldine. Papadudot sa ngayon ay masaya na kami ni Beverly sa buhay namin at wala na kaming mahihiling pa. Papadudot sana po ay may bahagi mo sa inyong mga masusugid na tagapakinig ang aking storya dahil gusto kong ipahatid sa iba na hindi importante ang nakaraan ng bawat isa sa atin. Ang importante ay kung ano ang pagbabagong nagawa mo sa iyong karanasan at kung ano ang pakikitungong ibibigay mo sa sinumang makakasama mo. Ang nakaraan ay nakaraan na at huwag sana itong maging basihan natin sa pagkilatis ng pagkatao ng isang individual. Muli ay maraming salamat Papa Dudut and more power sa inyong napakagandang programa. Lubos na nagpapasalamat, Randall. Una sa lahat, congratulations sa inyo Randall at Beverly sa inyong magandang kwento ng buhay. Tama nga ang kasabihan na kapag may nawala sa iyo ay may darating na mas better kaysa sa nauna mo. Obviously ay hindi para sa iyo si Trisha at buti na lamang at na-discover mo kaagad ang kanyang ugali dahil kahit papaano ay madali sa iyo ang pag-move on. Samantala ang true love ay isang pagmamahal na handa mong tanggapin kung anuman ang nakaraang meron ang iyong taong iniibig. True love ang naramdaman mo kay Beverly sapagkat hindi mo lang siya minahal, kundi in-embrace mo pa ang kanyang nakaraan at minahal mo rin ang kanyang anak. At tingnan mo naman ngayon, masaya kayo ni Beverly sa inyong buhay mag-asawa. Muli ay maraming salamat Randall sa pagbabahagi mo ng iyong totoong kwento ng pag-ibig sa Papa Dudut Stories. God bless and always take care. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga,
Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.